Ang hindi nila alam is may wording doon na pwede palang ibahin ng kabilang side kung ano yung gusto nila. Pwede nilang ibahin yung rules nila. So, nag-invest sila to go to the Philippines kasi nga alam nila na ang Pilipinas ay strongest region pagdating sa MLBB. So, pumunta sila dito. So, nag-invest sila dito. Now, tapos na yung NACT season nila. Tapos na yun. Susunod na yung MSC. Sa gitna doon, meron doon na akala nila, So, tapos na yung NACT, magkakaroon na ng MSC, pero sa gitna nun, wala kasing nakalagay na specific sa kontrata na bawal sila maghanap buhay at magkaroon ng sponsored stream sa iba. So, syempre, nireview muna nila yon, pati yung org nila, nireview nun, pati yung agent nila, nireview yung contract, pati yung players, nireview nila yung contract. So, syempre, iniisip nila, okay, hindi pa magsisimula yon until July 2, or July 10, birthday ko yung July 2. Hindi pa magsisimula yun until July 10, tapos na yung NACT contract natin. Ay, yung sa season na yon. So, sa gitna, may opening dapat yon na kung may kukuha sa kanila para maghanap buhay, para magkaroon sila ng income, yun yung opening na pwedeng-pwede. Kasi sa labas yun ng kontrata. So, ginaw nila, right? So, ginaw nila yun kasi akala nila. And, syempre, kung ang bayad is diamonds lang at may nag-offer at mukha naman pwede naman sa kontrata kasi kung hindi pwede sa kanila, then it would be specific. Respectful din naman sila in that way na hindi nila gagawin yun within the contract. But still, they have to work because diamonds will not put food on their table, right? It's just, but they do it anyway because they love the game. There are a lot of people that love the game. Kahit maglaro man sila ng HOK, hindi naman ibig sabihin doon, hindi nila love yung game. Kahit naman lumipat yung iba, it doesn't mean that they don't love MLBB. But at the same time, kailangan nilang mag-work. So, meron sa kanila nagkaroon ng deal. So, they took the challenge because wala doon. Again, tapos na yung NACT season. Tapos hindi pa nagsisimula yung season ng MSC. So, akala nila, this is according to Fried Chicken's YouTube. And pinakita rin naman yung kontrata. Ang hindi nila alam is may wording doon na pwede palang ibahin ng kabilang side kung ano yung gusto nila. Pwede nilang ibahin yung rules nila. So, ang nangyari, nung sinabi na, okay, madi-disqualify kayo, nag-sign na sila ng kontrata para gawin yung 48-hour challenge. Nag-sign na sila dito. So, may kontrata na sila dito. Ang kontrata na valid para sa kanila is yung kontrata na sinign nila na sige, gagawin natin yung 48-hour challenge. So, nag-sign sila dito. So, may commitment sila dito. Right? Kasi nga, in between. So, wala dito, di ba? Doon sa kabila. Now, they have to fulfill the kontrata dito na bagong na-sign nila, nagagawin nila yung 48-hour challenge. Tapos, sinabi ng kabila, and you could watch Fried Chicken, sinabi doon ng kabila na hindi niyo pwedeng gawin yan. Nung nag-decide yung kabila, pati si Esports World Cup, kinausap yung kabila. Pati sila. At sinabi na pwede bang gawin yun ng exception. Ayaw mag-budge ng kabila. So, dinisqualify sila.